Yan na po ang pinaiyak ni Ma'am Princess. At kasama na nga dito si Jingo Estrada. Pinaiyak ni Princess. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Oh, ayan na. May pinaiyak na si Princess. May umiiyak na. Sabi ko sa inyo, malupit to eh. Malupit to eh, malupit eh. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Nako po, nagtuturuan na sila. Ba't naman i-adapt 100? Gusto nga 200. Grabe, no? Grabe yung ano, no? Grabe yung mga senador, no? Grabe po yung mga senador, no? Kailangan laging ibibabyhin mo sila, bawal silang ma-rush, bawal silang mag-extend, kailangan saktuan lang sila. Grabe yung mga senador, no? Pansin nyo yung mga senador, masyado silang bossy. Kailangan pag mag-hearing sila, 3 oras lang, hindi pwedeng tumagal. Hindi katulad ng Congress, talagang pambumbugan. Yeah. Saan makakita Congress? Sa Congress lang po nagkaroon ng hearing na halos umabot ng 18 hours. 18 hours hearing. Congress lang nakagawa nun. Baka pag senador yun, nakasimangot na tong mga to. Diba? Tapos ngayon, etong alinaw sa mamayan, Jinggoy. Sabi ng mamayan, 200 ang inaabangan ng mamayan. Anong gusto ni Jinggoy? I-adapt na lang yung 100 nila. Siyempre, pag in-adapt yun, putek, pag mamalaki nyo, bida-bida kayo nun. Oh. Feeling hari, tama. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adapt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Kapag bago pala, ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan eh. Diba? Dito na ako sa bago, prangka. Dito na ako sa bago, talagang totoo sinasabi. Kesa yung mga lumang senador, 18, ang tatagal nyo na dyan, putik ang bobobo. Diba? Dito na ako sa bago, kahit buwan lang to. Matalino, to prangka, totoo. Kesa sa 18 senador, anak ng weteng, tagal nyo na, tatangan nyo pa. Diba?
Giniit ni Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismong economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. Nako, madali sabihin yan, tutol si ganito, tutol si ganon, keso ganito, keso ganon, keso ganyan, galit na kami sa keso! Oh. Diba? Alam nyo po, ganito kasi yan eh. Bakit pagdating sa manggagawa, magdating po sa manggagawa, hirap na hirap sila. Pero pagdating sa magnanakaw, ang dali nilang idepensa. Pagdating sa manggagawa, ang hirap. Sa magnanakaw, ang dali. Oh. Oh. Diba? Huwag kami, Jinggoy. Huwag kami, ipasan nyo yung 200, nakakaiya kayo. Estrada ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Kung ilalagay mo 200 pesos, Oh. sa tingin mo ba, Oh. hindi magko-collapse yung economy natin? Nako, ang dami. Nako, yung collapse economy, ang tagal na yan. Bata pa ako, sabi ng nanay ko. Sabi ng nanay ko. Kasi yung nanay ko, namamasukan lang, sabi ng nanay ko. Dapat ang sweldo natin i-increase ng 50 pesos. 50 pesos pa noon, 1990s eh. I-increase ng 50 pesos. Tapos sabi nung isang doon, kapitbahay namin na mataas yung posisyon. Sa tingin mo ba, hindi magko-collapse ang economy natin? Tagal na yan! Di daw magko-collapse. Ano lang yan eh. Kakayanin niya kung gugustuhin nyo. Kakayanin niya kung gugustuhin nyo. Diba? Utik, alam nyo, parang ginagawa yung tanga yung taong bayan eh. Pilipinas nga, isa sa pinakamababang sweldo. Isa sa pinakamababang sweldo sa buong mundo ang Pilipino na manggagawa. Tapos sabihin nyo palagi sa mga manggagawa, tingin nyo hindi magko-collapse economy natin. Yan ang panakot ng mga tanga eh. Diba? Yan po ang panakot ng mga tanga. Panakot yan. Diba? Kasi kung magko-collapse yung economy natin, makikita mo naman yan sa may-ari ng kumpanya eh. Makikita mo naman yan siguro. Makikita mo naman kung ilan yung kinita nila. Makikita mo naman kung kumita na maayos yung kumpanya. Kita mo, yung mga bilyar nga lang, magkano kinikita niya mga hayop na yan. Oh. Oh. Ngayon, ang problema kasi sa inyo, may mga kasama kayong oligarko. Oh. May mga kasama kayong oligarko. Sila mismo ang may-ari ng mga kumpanya dito. Yan mahirap eh. Oh, kita mo, hindi nyo maipasa. Oh. Yan ang mahirap. Ipasa nyo yan, nakakahiya kayo. Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Ano ba gagawin nyo? Ay, small medium enterprises daw. Eh di gumawa kayo ng batas. Ang bobo naman. Di gayahin nyo yung gayahin nyo yung syntax bill. Oh, anong ibig ko sabihin? Pag small, medium enterprises, hindi malalaki, bawasan nyo yung tax. Oh, bawasan nyo yung tax nila. Oh, i-convert nyo sa tax. Susmi naman, ang tatanga naman ng mga senador na to. Oh. Ganun lang yun. At least na-implement mo 200 pesos. Halimbawa, 8 lang silang empleyado. Oh,
Eh di accept mo na lang sa tax yung iba doon. Dahil 8 lang sila. Di ba may margin kayo na inaano dyan? O, anak ng weteng naman. Lagi na lang ang hirap ipasa para sa taong bayan. Ang hirap pag taong bayan na usapan. Hirap na hirap tayo, Panginoon ko. Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. Oh. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho. Dahil marami Oy, lalong marami mawawalan ng trabaho. Laging ganun ang dahilan. Lagi na lang kawawa yung mga mahihirap. Anak ng weting naman. Pag nag-increase, laging dahilan. Babagsak ekonomiya. Mawawala na maraming trabaho. Akala mo naman yung 200 pesos, napakalaki na nun. Weting, oh. magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Oy, hindi. Kaya Abante kami. Magaling si Abante. Yan ang para sa tao. 200. Di ba? 200. Napag-usapan lahat ng kongreso yan eh. Pinasa ng kongreso yan eh. Hinarang nyo dahil nasa inyo yung mga oligarko. Oh. Tama? Kawawa talaga. Kita mo, laging kawawa taong bayan. Perang taong bayan, ninakaw ni Sara. Ninakaw nila. Oh. Oh. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Ba't na-adapt yung version ng Senado? Ba't na-adapt? 100 lang, hindi nga sapat yun. Kasi nga wala kayong puso eh. Ang iniintindi nyo lang, si Sara Duterte, hindi nyo alam ang nangyayari sa buong Pilipinas. 200 ang pinakasapat. Sa ating mga manggagawa, Oh. ginawa na po namin ang aming parte sa Oh. Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board dyan sa lahat. 100? Ano mabibili mo sa 100? Ha? Alam mo ba 100, Jinggoy? Gupit lang yan sa barbershop. Oh. Yung 100 mong binibigay, Jinggoy, gupit lang yan sa barbershop. ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan nila, tinabla nyo. Oh, paliwanag kayo, no? Tinabla nyo. Kasi nga, may spokesperson na ang House. Hindi na kayo ubra, may spokesperson na eh. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNBA. So, ibig sabihin, walang tawag dito. Wala mo isasabihin mo, wala mo pa. Walang balak na talagang aprubahan. Wala silang balak, sila nga nag-endorse, sila pa wala balak. Ay, nako. Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Ginawa nyo impeachment complaint ni Revamp. Binalik. Itong i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Sila pa nagpapapogi. Sige, pakinggan natin si Mig Subiri.
Pagtiyak naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na pangunahing proponent ng wage hike bill, isusulong niya pa rin ang kaparehong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi pa anya tapos ang laban sa mga aumento dahil kailangan ito ng mga manggagawa. Kita mo, buti pa to si Subiri kahit nasa member to ng 18 na engot eh. Malungkot si Zubiri na hindi naipasa ang panukala na isa sanang magandang legasiya ng 19 Congress. Yun nga eh, puro engot na nga sa 19 Congress. Ang Senado, hindi yung Kongreso talagang malupit eh. Ang Kongreso talagang tumatak na sa 19 Congress ang Quadcom. Ang good governance. Tumatak na yan. Pero sa Kongreso, ano tumatak? Ano tumatak? Popcorn. Ganun no? I move. Diba? Tapos yung isa, hindi naman nakakain ng impeachment. Mga bobo! Ako po ay talagang nalulungkot na hindi na ipasa ng 19th Congress ang panukalang batas na magtataas sana ng sahod para sa ating mga manggagawa. This bill would have granted a 100 peso increase in daily minimum wage. Isang konkretong hakbang na sana'y iniwan nating pamana sa mga nagtatrabaho araw-araw para sa ekonomiya ng bansa. Kita nyo po kapag para sa manggagawa, napakahirap. Pag sa magnanakaw, posible. Ganun na po ang Senado natin ngayon. Kapag usapang manggagawa, turuan. Lalo na to si Joel Villanueva at si Jinggoy. Magsasara daw ang kumpanya. Marami na mawawala ng hanap buhay. Pero pagdating sa magnanakaw, ibalik yan sa Kongreso. Pero pag sa magnanakaw, ang tatay ko po na-impeach din. Walang magiging madudulot ang impeachment. Putik. Walang kwentang Senado. Sa Kongreso natin nakikita talaga ang pagmamahal sa taong bayan. Ang minamahal ng Senado ngayon, magnanakaw.